Magandang araw po sa inyo, magandang buhay. God is good all the time. All the time, God is good. Napakaganda po ng ating pagpasok sa Lenten season, sa panahon ng Kwaresma. Kaya po ako nandito ay upang kayo ay anyayahan na dumalo sa mga programa ng simbahan upang kayo ay makapasok sa diwa ng Kwaresma. At napakaganda po na tingnan ang mga programang ito at kung paano tayo makadadalo, kung paano tayo makapagdarasal, makapagninilay. At inaasahan ko rin po kayo na tignan din ang buong simbahan kasi po meron sila ngayong dito na exhibit ng mga imahin. At itong pong mga imahin na ito ay lagi nating sinasama sa mga prosesyon sa Kwaresma. Sa pamamagitan ng imahin, pwede tayong makapagnilay at makapasok tayo sa diwa nga ng Kwaresma. So, tingnan po lang natin lahat ang mga posibilidad na kayo ay makatungo dito. Pasyalan niyo po kami at kung maaari ay yun, makapagnilay po kayo sa loob ng simbahan. Iba na po ang simbahan natin ngayon. Kung titingnan natin, nagbago na ang kanyang itsura, bagong pintura, magandang pagnilayan na ikaw ay pumapasok sa isang napakagandang gusali na magbibigay sa iyo ng ambience ng lugar na pwede kang makapagdasal. So, halika na po kayo. Tingnan nyo ang mga nangyayari sa simbahan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jericho Francisco, nakatira sa Santa Lucia Village, Phase 4, Punturin, Valenzuela City. At ang inaalagaan ko pong imahen ay si San Andres Apostol. Naipundag po namin ang imahen ni San Andres Apostol noong Enero 2023. Bata pa lamang ay mahilig na po ako sa puon, kung kaya naipundar po namin si San Andres noong Enero 2023. Siya po ang aming napili sapagkat siya ay patron ng mga mangingisda. Siya ang mas nakatatandang kapatid ni Simon Pedro. At ang aming pong pamilya, ang hanap buhay po ng aming pamilya ay pagtitinda ng isda. Marami na po kaming biyayang natanggap simula noong kami ay nag-alaga ng santo, partikular na si San Andres Apostol. Siya nga po yung napili namin dahil siya yung patron ng mga mangingisda at hindi naman niya po pinapabayaan ang hanap buhay ng aking mga magulang. Sa pang-araw-araw na pagtitinda ay nakakaubos at nakakabenta po kami ng aming mga paninda at hindi niya din kami pinapabayaan dahil sa aming kalusugan. Sa pamamagitan ni San Andres, binibigyan kami ng ating Panginoon ng mabuting kalusugan at inilalayo sa lahat ng kapahamakan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Adelinda Hirao na nakatira sa Faustino, Punturin, Valenzuela. Ang aking alaga po na poon, si San Felipe Apostol. Dumating po sa akin si San Felipe noong May 4, 2015 po. Siya po yung aking napili na imahin para makasama namin mag-asawa. Kasi po, pinagkalooban po kami ng nag-iisang anak na si Mark. At naisip ko po na malapit sa kanyang kaarawan yung birthday ni San Felipe. Noong May 7 po siya yung pinanganak ko at si San Felipe naman po
May 4. Kaya nga po, masaya kami mag-asawa na dalawa yung aming inspirasyon. Si St. Felipe, saka yung aming anak na nakakasama. Pag pag mahal na araw po, ang aming pong ginagawa sa aming alagang poon, tinatahian po namin siya ng damit at sinasama po namin siya sa prosesyon. At pagdating naman po ng araw-araw, hinahandugan po namin siya ng rosary. Masasalamat po at mga kahilingan namin sa kanya. Marami po kaming napatunayan sa kanya. Tulad po ng mga kahilingan namin. Lahat po ay naibibigay na sa amin. Unang-una po, yung aking kalusugan at sa aking business po. Lagi po niya akong tinutulungan na magkaroon ako ng pang-araw-araw kinakita. At higit sa lahat po, yung anak kong nasa malayo, na lagi po siyang safe sa tuwing pong tinatawag ko siya na gabayan si Mark sa anumang kapahamakan. Huwag niyang pababayaan. Ng araw po sa kanilang lahat. Ako po ay si Sister Marisa Pacheco, nakatira sa Barangay Punturin. Ang akin pong imaheng inaalagaan ay ang pagtuturo ni Jesus ng Ama namin. Ang imahe po ay dumating sa akin noong December 2021 sa tulong po ni Brother Ben Hilian. Ang aking pananampalataya sa Panginoong Hesus ay nagsimula sa murang edad dahil ang aking pong kaarawan ay kapistahan ni San Pascual Bailon sa Obando, Bulacan. Kaya po, tuwing kaarawan ko, doon po ako nagsisimba at nakita ko po ang kasiyahan at kasiglahan ng sumasampalataya kay Jesus. Kaya po ako ay nagpapasalamat sa Panginoong Hesus sa patuloy na paggabay niya sa akin at sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa akin. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Brother Francis M. Concepcion na taga-Lawang Bato, kasalukuyang Pangulo ng Kapatiran ni San Jose. Pinagkatiwala po sa akin ni Father Roger ang imaheng ito na La Jumenta. Sa aking pong pagkakalam, ang imaheng ito ay pinagkaloob sa akin noong taong 2017. Tuwing Holy Week po, ang ginagawa po namin sa imaheng ito ay amin po pinaparada tuwing palaspas. Ganun din po tuwing mga Holy Week, siya rin po ang aming pinaparada na nakalagay po siya sa isang magandang karo. Sa mga biyayang natanggap namin sa imaheng ito, totally napakaraming biyayang aming natatanggap, lalong-lalo na sa aking pamilya. Unang-unang sinasabi natin na every gising is a blessing, isa na po yan. At ang pangalawa ay tumindi at nanatili ang pananampalataya sa Panginoon, lalo na sa Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng San Jose na aming inaanayba na grupo o asosasyon. So mga blessing ay hindi ko na po mabilang sa sarili dahil halos lahat ng mga blessing na ipinagkakaloob po niya ay marami akong natatanggap. Lalo-lalo na nung ako'y nagkasakit, nung pandemic, gumaling naman po ako at sa ngayon ay kasalukuyang
naglilingkod bilang Pangulo ng Kapatiran ni San Jose. Ganoon din po sa mga ginagawa namin mga partisipasyon sa simbahan ito na aming inuuna at ko sa Panginoon at higit sa lahat mapantayan namin ang mga bawat devotion, ang bawat nanimimba rito at lalong-lalo sa Kapatiran ni San Jose ang ginagawa namin. Nagkakaroon kami ng Bible study, Bible sharing o tinatawag natin sa ngayon na BEC. Ganun din po ang partisipasyon ng Kapatiran ni San Jose ay siya pangunahing gumaganap bilang mga apostoles sa mahal na araw na aking pinatutuwa dahil sa malaking karangalan para sa amin ang mapaglingkod sa ating simbahan at sa ating Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ashley Iram R. Torres, tubong Langkami, Kawayan at kasalukuyan po nakatira sa Valenzuela City at nangangalaga po sa tagpong ang pananalangin ni Jesus sa halaman ng Getsemani. Ang imahen po ay naipagawa namin taong 2012 at naiuwi po sa aming tahanan noong February 2013. 3 taong gulang pa lamang po ako nang unti-unti po akong nahilig sa mga aktibidad sa simbahan tulad ng pagsunod sa prosesyon. Kaya bilang regalo po sa ika-5 kaarawan ko po, napagdesisyonan po ng aking lolo Oli na ipagpagawa po ako ng imaheng ipoprosesyon tuwing mahal na araw. Ang napili po ng aming pamilyang ipagawa ay ang pananalangin ni Jesus sa halaman ng Getsemani sapagkat ito po ay naglalarawan sa pagtanggap at pagpapasailalim ni Jesus sa kalooban ng Diyos. Marami pong panalangin ang natupad, marami rin pong mga pagsubok ang napadali sa awa, biyaya at grasya ng Diyos. Gandang araw po. Ako si Elvira Moraga, nakatira sa Barangay Langkami, Kawayan, Bulacan. Ang aking imaheng inaalagaan po ay si Jesus Cautivo. Dumating ang aking poon taong 2021. Nagsimula ang aking debosyon sa mga santo nang ako'y bata pa at iyan ang nakahiligan ko. Nagpapasalamat po ako sa mga biyayang ipinagloob ng pong may kapal 10 ng aking pamilya. Maraming salamat po. Ako po si Alicia Sabili Bautista, nakatira sa number 13 Independence Street, Santa Lucia Subdivision, Turin, Valenzuela City. Nangangalaga po ng imahe ng Jesus Nazareno. Nangalaga ako ng imahe ng Jesus Nazareno noong Marso 25, 2019. Nagsimula ang debosyon ko ang may ibahin ng Jesus Nazareno nung ako'y bata pa. Natira kami sa Quiapo, doon kami lahat lumaki at ang aming debosyon ng buong pamilya namin ang Nazareno. Ang mga biyayang natanggap ko na masasabi ko ng mag-alaga ako ng Jesus Nazareno ay napakarami. Nabigyan niya ako ng magandang buhay. Pinangako ko na ako'y maglilimusnan dahil maganda ang naging buhay ko. Yan po ang aking debosyon.
Magandang araw po. Ako po si Brother Michael Italiana. Nakatira po sa Marinas Street, Laban Bato, Valenzuela City. Ako po ang bagong inirang na SPP Teacher ng Santa Rita. Ang imahe niyo po ang mga ngalaga po ng Santa Rita Chapel ay si San Juan Evangelista. Magandang araw po. Ako po si Sister Gwen Santos na nakatira sa Haiti. Ako po ang nagpili ng SPP sa Santa Rita. Ang imahe po na si San Juan Evangelista, dumating po sa SPPC Santa Rita noong taong 2015. Ang devotion po kay San Juan Evangelista ay simula po nung dumating siya dito sa SPP, dumating po siya sa chapel ng Santa Rita. Yung nagkaroon po kami ng babasa, tapos po dinadala po namin siya sa pagturing pag may araw para makaisa po sa exhibit ng mga santo doon at sumasama rin po kami sa posisyon. At ako naman bilang SPP Teacher ng Santa Rita, pag-iipayon namin ang debosyon namin sa aming anak ko na isang evangelista at sasama din namin siya sa lahat ng partisipasyon sa aming parokya. Pinakamalaki po na alaga ng ating Panginoon sa Kristo. Ako po ay magpapasalamat po sa mga evangelista na ang ating po humili sa Kanya. Lagi po niyang nagayan ng mga kapatid na nagdadialysis. Lagi po niyang ilalapit sa ating Panginoon sa Kristo. Ang aking namang debosyon kaya ang aming evangelista, ang aming pinadalangin ay dumami pa ang pagsimba sa aming parokya at naway layo kami sa mga kapahamakan. Bless ko pa kami kung ano mga pangangailangan namin sa aming buhay. Lalo na yung mga may sakit, mga may karamdaman, mga kailangan ng dasal. Kaya ayan ang magiging debosyon namin, manalangin. Kaya mahal na po sa mga ito evangelista. Ako si Teresa G.S. Kibira. Ang tawagan ako, Sister Tess. Ako ay nakatira sa Santa Lucia Village, Phase 6, Tunturin, Valenzuela City. Ang napili kong nalalaan ni Santo ako sa Santa Marta. Naipundar ko ito taon 2015. Kaya ko siya napili. Dahil sa nakita kong katangian niya, kaya ko naging masipag ako sa nagbuhay para sa aking pamilya. Ang nakagat ko nila sa pagiging pag-aalaga ko sa kanya, nagdaan na ng pandemic, naka-survive ko sa anak buhay. Ako po si Ginang Adelia Malyari, nakatira sa Santa Lucia Village 5. Ang aking pong alaga ay si Santa Maria Salome. Siya po ay naipundar ko noong 2015 at napili ko po siya sapagkat siya po ay sumasagisag sa isang mabuting ina. Nagsimula po ang aking debosyon kay Santa Maria Salome mula nang dumating siya dito sa aming tahanan. Kami po ay palagi ang naglurosaryo sa kanya araw-araw.
Pinapalitan po namin siya ng damit, yung iba-ibang kulay ng damit na ayon sa kaniyang pagiging ina. At ako po ay nagpapabasa kapag mahal na araw. Ano po ako mga biyayang natanggap mula sa kanya? Simula po ng pag-aalaga ko sa kanya, ang mga pagsubok kong dumarating sa aking buhay, nalulutas po namin yon. At mayroon pong mga bagay talagang parang imposible. Pero pag hiningi-hingihin po namin sa kanya, binibigay po niya sa amin. Bagay po na aming labis na ipinagpapasalamat sapagkat nandiyan po siya lagi sa amin na handa kami tulungan. Mapagpakamang araw po sa lahat. Ako po si Sonia Talano na nakatira sa Southern House Lugang Matagayo sa SPP. Nasasakupan ng SPPC Santa Rita dito sa ating Malabon, sa Tawagan Parish. Iman na si Santa Maria Magdalena ay dumating sa aming tahanan last March 2022 during the pandemic time. Bata pa lang po ako ay palasimba na ako pagka-religyosa na po ako. At natatandaan ko, bata pa ako noon. Holy Week, nasama ako sa Baliwag, Bulacan. Yung posisyon nila ng maraming santo during Holy Week. Parang may isip ko, paano kaya magkaroon ng ganyan para makasama ng isang mga kamarero? But until last late 2021, nakalimutan ko si Sister Angel. Sabi niya nga wala na nga daw nag-aalaga ng Santa Maria Magdalena dito sa ating parokya dahil humiwalay na yung dinay. So, naisip ko, gusto ko na mag-alaga ng Santa Maria Magdalena. So, diniscuss ko sa aking asawa, ayun, at kumain na siya. Ang mga biyayang natatanggap sa mga pananalangin, sa mga santo, pananalangin sa ating Panginoon Diyos, natutupad naman ng mga hinihiling namin at yung mga challenges sa buhay na nahalap din naman. Basta kapatuloy na pananalangin sa ating Panginoon at sa mga santo at sa ating imahe ng Santa Maria Magdalena. Salamat. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Angel Villanueva, na taga-Barangay Bunturi, Valenzuela City. Ang imahen pong aking inaalagaan ay ang imahen ng Mother Dolorosa, Birheng Alegria at si Santa Maria Cleope. Dumating po sa akin ang imahen ng Mother Dolorosa taong 2014. Sinundan po ito ng Mahal na Birheng Alegria taong 2015 at ni Santa Maria Cleope taong 2016. Nagsimula po ang aking debosyon sa Mahal na Birheng Dolorosa noong ako po ay bata pa lamang, sapagkat nagkaroon po kami ng imahe ng Mother Dolorosa noong una pa po na pangangalaga po ng aming pamilya na inilalabas sa parokya ni San Diego de Alcala sa Barangay Pulo pa rin po. Ito po ay lumalabas tuwing Biyernes Santo. Dahil po dito, na-inspired po ako na magpagawa ng imahe ng Mother Dolorosa. Ito po ay pangarap ko po, simula po nung ako'y bata pa. Tapos po, nasundan po ito ng pagkakaroon po ng Mahal na Birheng Alegria at ni Santa Maria Cleope. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa mga biyayang aking natanggap simula po na nagkaroon po ako ng mga santo. Unang-una po, nagpapasalamat po ako na
nagkaroon po kami ng maayos na pamumuhay po kahit papaano po sa mga problemang aming pinagdadaanan. Napagtatagumpayan po namin po unti-unti ito at hindi po kami pinababayaan ng Diyos dito. Pangalawa po, pinagpapasalamat ko po na sa akin, nagkaroon po ako ng aking maliit na negosyo na kahit papaano po hindi po ako pinapabayaan at nagkakaroon po ako ng mga customer. At sa huli po, ako po ay nagpapasalamat sa biyaya po ng kalusugan at kapanatagan ng kalooban. Lubos po kaming nagpapasalamat na nagkaroon po kami ng imahe ng mga poon. Dahil ito po ay nagpapalakas ng aming debosyon sa Panginoong Hesukristo, sa Mahal na Birhen at sa mga santo po. Yun po at maraming salamat po.